Si Barl ay isang swordsman na nasa kalagitnaan na ng edad na nagpapatakbo ng isang dojo sa gitna ng kawalan at namumuhay ng mapayapa. Isang araw habang siya ay nagtuturo ay lumapit ang kanyang ama at sinabi na sana ay mayroon na siyang mga apo na maaalagaan. Ilang taon na mula ng pamumunuan ni Barl ang pagtuturo dito, ngunit nananatili pa rin siyang walang kasintahan at binanggit ni Barl na masyado siyang abala sa pag-aalaga ng dojo ng pamilya para isipin ang pagkakaroon ng mga anak, ngunit gusto pa rin ng kanyang ama na subukan niya ito. Iminungkahi pa ng kanyang ama na ligawan niya ang isa sa kanyang mga babaeng estudyante para makapag-asawa, pero tumanggi siya dahil sa mga etikal na kadahilanan. Ang dojo ay nasa pamilya ni Barl sa loob ng maraming henerasyon at masigasig siyang nagtuturo dito mula nang pumalit siya sa kanyang ama. Noon ay pinangarap niyang makamit ang mga dakilang bagay tulad ng pagiging isang sikat na swordmaster, bagamat tiyak na mas mahusay siyang swordsman kumpara sa karaniwang tao. Hindi niya iniisip na karapat-dapat ang kanyang kakayahan para sa titulong swordmaster. Sa kabila nito, itinuturing niya ang sarili bilang isang magaling na guro dahil marami sa kanyang mga estudyante ang naging matagumpay na mga swordsman matapos nilang magtapos. Pagkatapos ng pagsasanay sa araw na iyon ay umuwi si Barl para maghapunan kasama ang kanyang mga magulang. Subalit patuloy pa rin ang pagpupumilit ng kanyang ama na mag-asawa na siya. Sinubukan ng ama ni Barl na gamitin ang kaibigan ng kanyang asawa para pilitin si Barl na maghanap ng asawa, ngunit sinabi nito na ang mga bagay na ito ay nangangailangan ng panahon kaya't walang dapat madadaliin. Gayunpaman ay umaasa pa rin ito na magbibigay si Barl ng isang apo sa kanya at nabulunan si Barl sa kanyang pagkain dahil mas madali itong sabihin kaysa sa gawin, lalo na't wala pa siyang kasintahan, hindi naman basta-basta lalabas ang isang magandang dalaga sa kanyang pintuan. Ilang segundo lang ang nakalipas ay may kumatok sa pintuan at binuksan ito ni Barl upang makita ang isang magandang dalaga na nakatayo doon. Bati niya kay Barl bilang kanyang guro at pagmasdan niya ito ng maigi. Natanto ni Barl na ang babae ay isa sa kanyang mga dating estudyante na si Alucia Citrus. Inanyayahan niya ito sa loob at inalok ng tasa ng tsaa para makapagkwentuhan sila. Naalala ni Barl na si Alucia ay isang talentado na estudyante noong siya ay kanyang tinuturuan. Ngunit hindi niya inaasahan na siya ay magiging komandante ng Royal Knight Order. Tinanong ni Barl kung bakit siya dinalaw kaya't ipinaliwanag ni Alucia na bahagi ng kanyang tungkulin bilang komandante ng mga kabalyero ay ang pagsasanay sa mga bagong recruit. Kusa niyang inirekomenda si Barl bilang isang espesyal na instructor ng espada at naaprubahan ito bilang isang Imperial Order. Dumating siya para ipaalam kay Barl ang magandang balita. Hindi humiling si Barl na maging isang Imperial Instructor kaya naiisip niyang tanggihan ang alok, ngunit sinabi ng kanyang ama na maaaring maparusahan ng kamatayan ang mga taong sumusuway sa isang Imperial Order, kaya hindi niya ito basta maaaring baliwalain. Tiniyak naman ni Alucia kay Barl na hindi siya papatayin kung tatanggihan niya ang alok, ngunit maaari siyang harapin ang malubhang kahihinatnan kung gagawin niya ito kaya't mas mabuti pang tanggapin na lang niya ito. May naghihintay na karwahe para dalhin sila sa kabisera kaya maaari na silang umalis ngayon at bukas ay ibibigay ni Alucia ang mga detalye ng kanyang bagong trabaho. Hindi makapaniwala si Barl na inaasahan ni Alucia na aalis siya agad, ngunit sumang-ayon na ang kanyang ama sa ideya kaya't binati niya si Barl ng good luck at sinabihan siyang maghanap ng asawa habang siya ay nasa kabisera. Sa katunayan ay binanggit niya na magiging magandang asawa para kay Barl si Alucia. Subalit iginiit ni Barl sa kanya na itigil ang pagbanggit ng mga bagay na iyon dahil nakakaramdam ng hindi komportable si Alucia. Mayroong malaking agwat sa edad para maging magkapareha sila nito kaso bumubulong si Alucia sa ilalim ng kanyang hininga na hindi siya tutol dito. Gayunpaman ay ayaw ni Barl na malaman kung ano ang malubhang kahihinatnan, kaya't pumayag siya sa alok at sumama sa kabisera at habang sila ay nasa loob ng karwahe, napansin ni Barl na ginagamit pa rin ni Alucia ang espada na kanyang ibinigay. Ito ay isang espada na ibinibigay ni Barl sa lahat ng mga estudyanteng nagtatapos mula sa kanyang dojo, at inalagaan ni Alucia ang kanya mula noong natanggap niya ito at natuwa si Barl na makitang pinahahalagahan niya ng husto ang kanyang regalo. Pero hindi iniisip ni Barl na ang espada ay sapat na maganda para sa isang komandante ng mga kabalyero tulad ni Alucia. Ipinaliwanag niya na maaari siyang makahanap ng mas mahusay na espada sa ibang panday, ngunit iginiit ni Alucia na ang espada na ito ang perpekto para sa kanya. Inakala ni Barl na sobrang nakakabit siya sa espada dahil bilang kanyang dating guro, naniniwala siya na ang anumang natanggap mula kay Barl ay higit na mataas,
ngunit siya ay isang pangkaraniwang swordsman lamang at sa palagay niya ay hindi niya kayang maging isang espesyal na instructor. Biglang nagsalita si Alucia at sinabing siya ay nasa sabik na sa wakas ay paparating na sa kabisera ang Hillbilly Swordmaster. Walang ideya si Barl kung sino ang tinutukoy niya dahil hindi siya isang hillbilly at tiyak na hindi isang swordmaster, pero binanggit niya sa kanya na kilala siya sa mundo ng swordsmanship. Marami siyang nai-train na mga estudyante na naging mga alamat na mga swordsman at adventurer kaya't medyo itinuturing siyang isang buhay na alamat at bagamat hindi niya gusto ang bansag sa kanya, nakita ni Barl na interesante ang kwento subalit kumbinsido siyang si Alucia lamang ang nag-iisip na siya ay isang swordmaster. Pagdating nila sa kabisera ay ibinaba ni Alucia si Barl sa isang inn para makapagpahinga at sinabi niyang sunduin niya ito kinabukasan ng umaga. Kinabukasan ay dinala ni Alucia si Barl sa kastilyo at ipinakilala siya sa orden ng mga kabalyero. Ipinabatid niya sa lahat ng mga recruit na napakalakas ni Barl na kahit siya ay walang laban dito. Kaya dapat silang magpasalamat na mayroon silang ganitong kahusay na tao bilang kanilang guro. Subalit ilan sa mga kabalyero ay hindi naniniwala na nararapat si Barl sa ganoong mataas na posisyon, at may isa sa kanila na partikular na hindi masaya tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali ay nakikipag-usap si Barl kay Alucia sa mga pasilyo at binabati siya nito sa opisyal na pagiging isang espesyal na instructor. Sinabi niya na kailangan lamang niyang pumunta para masanay ang mga recruit na 3 o 4 na beses sa isang buwan, kaya hindi ito dapat masyadong makagambala sa kanyang karaniwang mga aralin sa dojo. Biglang may tumakbong babae papalapit kay Barl at siya ay labis na nasa sabik na makita muli ang kanyang guro kaya halos hindi siya makapagpigil sa sarili. Ang pangalan niya ay Karuni at siya ay dating estudyante sa dojo ni Barl 2 taon na ang nakalipas. Naalala niya na ang pangarap niya ay sumali sa Knight's Order kaya natutuwa siya na nangyari ito. Kahit na si Karuni ay isang trainee pa lamang at marami pa siyang dapat gawin bago siya maging isang ganap na kabalyero, masaya siya na muling makakapagsanay sa ilalim ni Barl. Gayon din ang nararamdaman ni Alia at sa araw ding iyon ay bumalik si Barl sa kanyang bahay kaso pagbukas niya ng pinto, natagpuan niya na isa pa sa kanyang mga estudyante ang dumalaw para bumisita. Ang pangalan niya ay Randreed at dumating siya upang ipakilala kay Barl ang kanyang asawa at bagong silang na anak. Masaya si Barl na makita na maayos ang lagay ni Randreed pero pinutol siya ng kanyang ama at sinabing hindi na dapat umuwi si Barl hanggat wala siyang asawa at anak tulad ni Randreed. Pagkatapos magtapos mula sa dojo ni Barl at si Randreed ay naging isang platinum rank adventurer, ngunit ngayon na may anak na siya ay gusto na niyang magretiro at bumalik sa nayon. Mahirap makamit ang platinum rank kaya nagulat si Barl na madali itong bitawan ni Randreed kaso sa muli, mapanganib ang pagiging adventurer kaya't marahil ayaw niyang ipagsapalaran ito habang may anak siyang kailangang alagaan, habang nandito ay nangako si Rand na gagawin niya ang lahat upang pamahalaan ang dojo. Kaso walang ideya si Barl kung ano ang pinag-uusapan niya at sinabi ng ama ni Barl na dahil mahusay naman si Randreed, maaari siyang pumalit bilang instructor ng dojo at nangangahulugan ito na hindi na kailangang manatili pa rito si Barl. Kaya pinalayas siya ng kanyang ama kahit na pag-aari ni Barl ang bahay na iyon. Kinabukasan ay ipinaliwanag ni Barl ang buong sitwasyon kay Alucia at sinabi niyang kailangan niyang makahanap ng bahay dito sa syudad. Ang ina tinulugan niya kahapon ay masyadong magarbo para manatili siya roon ng permanente, kaya nais niyang makahanap ng mas abot kayang lugar at higit sa lahat ay handang tumulong si Alucia sa paghahanap. Tinanong siya ni Alucia kung gusto niyang tumira sa kanyang bahay pero sa palagay ni Barl ay hindi ito angkop, bagaman nadismaya ay tinanggihan niya ito at pagkatapos ay nag-alok si Alucia na kumain sila ng tanghalian dahil oras na para dito at pumayag si Barl kaya't nagtungo sila sa isang restaurant. Gayunpaman habang sila ay naglalakad ay may tumawag kay Alucia na walang hiya, dahil magkasama silang naglalakad sa bayan at tinatawag siyang master ng walang pag-alinlangan. Mukhang may hindi magandang kasaysayan ang babae at si Alucia at sa palagay ng babae ay nakakahiya na ang isang ipinagmamalaking komandante ng mga kabalyero ay nagpapalipat-lipat kasama ang isang hindi kilalang lalaki. Nagsisikap si Barl na itago ang kanyang mukha para makaiwas sa gulo, ngunit gusto ng babae na makita ang kanyang mukha kaya hinihila niya pababa ang mapa. Pagkakita niya kay Barl na tinawag niya itong master at naguluhan si Barl dahil hindi niya alam kung sino siya. Kaya ipinaalala niya na ang pangalan niya ay Serena at minsan siyang iniligtas ni Barl at tinuruan kung paano gumamit ng espada. Umabot ng ilang sandali bago naalala ni Barl subalit sa wakas ay naalala niya na mayroon siyang natagpuang sugatang babae 20 taon na ang nakalipas,
inalagaan niya ito at tinuruan kung paano lumaban pero hindi niya ito nakita sa mahigit isang dekada, kaya't labis siyang nagulat na makita na si Serena ay isang black rank adventurer na ngayon. Humingi ng tawad si Serena sa hindi niya pagdalaw kay Barl sa loob ng maraming taon, ngunit na-curious din siya kung bakit biglaan siyang nasa Royal Capital at ipinaliwanag ni Alucia na si Barl ay itinalaga bilang isang espesyal na instructor para sa Orders of Night, kaya't lumipat siya sa Kapitolyo at narito siya upang tulungan siyang makahanap ng angkop na Inn. Binanggit ni Serena na mas magaling siyang maghanap ng matuluyan dahil bilang isang adventurer, sanay siya sa pagtuloy sa mga inn at nagtalo sina Serena at Alucia kung sino ang makakasama ni Barl sa paghahanap ng bahay, at wala talagang ideya si Barl kung bakit sila may matinding hindi pagkakasundo. Sa tulong nila sa wakas ay nakahanap si Barl ng inn na nababagay sa kanya, nagpasalamat siya sa kanilang dalawa sa tulong nila subalit hiniling niya na itigil na nila ang pagtatalo para sa kanyang kapakanan dahil hindi na niya kaya pang makinig sa anumang sigaw. Dahil sa respeto kay Barl ay itinigil ng dalawa ang pagtatalo at tahimik na naglakad pauwi, habang pinapanood ni Barl sina Serena at Alucia mula sa bintana at hindi niya masasabi na lubos niyang ikinalugod ang lahat ng kaguluhan ng buhay sa syudad, ngunit iniisip niyang maganda na marami sa kanyang mga estudyante ang nasa paligid upang alagaan siya. Kinabukasan ang Knight's Order ay nagsasanay tulad ng dati at ang bise-komandante na si Hemlitz ay lubos na nangingibabaw sa lahat dahil sa kanyang kasanayan, matapos talunin ang isang nagnanais na kasosyo at biglang nag-anunsyo si Alucia at ipinabatid sa lahat na nagkaroon ng pagbabago sa schedule. Sa halip na minsan isang linggo si Barl ay magsisimula ng magturo ngayong araw kaya't inaasahan niyang mas pagbubutihin pa nila ang kanilang pagtatrabaho. Sinabi ni Barl sa kanilang lahat na masaya siyang naririto, ngunit bago siya makapagsimula ng kanyang unang aralin at lumapit si Hemlitz at nagsabi na mayroon siyang sasabihin. Upang maging isang espesyal na instructor para sa order ng mga kabalyero ay kailangan ni Barl na magkaroon ng sapat na lakas, kaya hinahamon siya ni Hemlitz sa isang duel at hindi naman ito pagiging bastos, gusto lang niyang matiyak na sapat ang kakayahan ni Barl para sa posisyon at bilang bise-komandante, nasa kanyang karapatan na humiling ng duel kaya pinahintulutan ito ni Alucia. Talagang nais ni Barl na itigil ni Alucia ang pagpapasya para sa kanya kaso dahil hinamon siya ni Hemlitz, wala siyang pagpipilian kundi maghanda para sa duel at naniniwala si Hemlitz na mataas lang ang tingin ni Alucia kay Barl dahil siya ang naging guro nito noong bata pa siya, ngunit hindi ibig sabihin nito na angkop si Barl para maging isang espesyal na instructor para sa Order of Night. Kaya't nais patunayan ni Hemlitz ito sa pamamagitan ng pagtalo kay Barl ngayon. Sumang-ayon si Barl kay Hemlitz dahil sa palagay niya ay hindi siya karapat-dapat para sa trabahong ito pero magmumukhang masama para kay Alucia kung madaling matalo ang lalaking inirekomenda niya, kaya nagpasya siyang gawin ang kanyang makakaya laban kay Hemlitz. Nagsimula ang duel at sumugod si Hemlitz upang umatake kay Barl at sinimulan ni Barl na iwasan ang mga atake at namangha siya sa lakas at bilis na taglay ni Hemlitz. Habang inaatake siya muli ni Hemlitz ay alam ni Barl na kung maaari niyang ilihis ang isa sa mga atake ng tama, ito ay mag-iiwan kay Hemlitz ng bukas na pagkakataon para siya ay maka-counter-strike. Iyon nga ang ginawa niya at naiwang walang masabi si Hemlitz dahil sa totoong labanan, tiyak na patay na siya ngayon at ito ay naitala bilang isang punto para kay Barl, bumalik sila sa kanilang mga panimulang posisyon at muling umatake siya. Hindi pa rin makapaniwala si Barl kung gaano kalakas si Hemlitz. Ngunit dahil sa predictability ng kanyang mga galaw ay medyo madali para kay Barl na ilihis ang mga ito, napagtanto nito na hindi niya matatamaan si Barl kung hindi siya lalaban ng buong lakas kaya't ginamit niya ang kanyang signature move na Roaring Blade Technique, na mayroong sapat na kapangyarihan na hindi ito maaaring harangin o ilihis. Dapat ay walang paraan para manalo si Barl dito subalit matapos ihagis ni Hemlitz ang kanyang espada, biglang nawala si Barl at lumitaw sa likuran niya at itinutok ang kanyang espada sa leeg nito. Sa ganitong paraan ay opisyal na nanalo si Barl sa duel at hindi naman nagalit si Hemlitz. Sa halip ay namangha siya sa ipinakitang kasanayan ni Barl at humingi ng tawad sa kanyang naunang pagiging bastos. Kalaunan ay nagdaos siya ng isang party upang tanggapin si Barl bilang bagong instructor, ngunit talagang gusto niyang malaman kung paano na-counter ni Barl ang kanyang signature spin move. Ipinaliwanag ni Barl na ang ginawa niya ay sumabay lamang sa pag-ikot nito na siyang dahilan kung bakit siya napunta sa likuran nito, pero ang paggawa nito ay mas mahirap kaysa sa pagpapaliwanag ni Barl at sa kabila nito, sabik si Hemlitz na magsanay sa ilalim ni Barl at gayon din ang iba pang mga kasamahan.
Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.